Jeron Teng, pumirma na nga ng 2 taong kontrata dito sa SMP. May nagsasabi nga na aabot daw ng 800,000 monthly ang sasahurin niya dito. Kaya nga napapirma siya ng tuluyan dito sa SMC Company. At Robert Bolick, umalis nga sa Japan B-League para umuwi nga ng Pinas. Posible daw na dahil daw ito kay Al Francis Chua. Pero bago ang lahat, magsisimula na nga ang NBA at PBA season mga ka-sports. Pwede kayong tumaya dito sa 1xBet. Nasubok na at easy cash out. Makakakuha nga kayo ng up to 7,800 sa first deposit kapag ginamit nyo nga ang promo code ko na XOSports pag nag-register kayo. Madali lang din mag-cash in dito using GCash or bank transfer sa minimum of 50 pesos lang. Saan pa kayo? Dito na kayo sa 1xBet. Bet responsibly. Hindi na nga kagulat-gulat na pumirma nga si Jeron Teng sa isang SMC company mga ka-sports. Dahil simula nga nung napunta siya sa free agent list, madami na nga ang nagkaka-interest sa kanyang big company. MVP company, lalo na nga itong SMC. Kasi mahilig nga silang kumuha ng mga talented players. Kasi kaya naman nila tapatan or ibigay nga ang nire-request nilang salary, which is naging problema niya nga dito sa Converge FiberXers. Kaya nga hindi siya nakapag-renew ng kontrata doon. Isama mo pa nga dyan yung parang nagtitipid nga at nagre-rebuild ang Converge ng mga players. Kasi dalawang highest scorer nga nila na si Maverick Hamnisi at Jeron Teng nga last conference ay yung mga hindi nga nakapag-renew ng kontrata sa kanila. Posible nga na hindi nga nila mabigay yung kontrata na yun dahil humihingi nga sila ng malalaking kontrata. At kaya doon, nag-decide na lang na kumuha na lang ng mga batang players at mag-develop itong kumpanya ng Converge. Sa tingin nga ng karamihan mga ka-sports, ay maaaring hindi nga talaga nagkasundo ang dalawang panig na yan sa dinedemand ng Converge. Itong si Jeron Teng at Maverick Hamnisi. Feeling ko nga, mas okay nang pumirma talaga si Jeron dito sa TNT company kasi doon for sure mabibigyan siya ng playing time kasi nagkaka-issue nga ngayon itong si Mikey Williams at hindi nga siya kasama sa lineup ngayon ng TNT at up to now palaisipan kung kailan nga siya makapagbalik kasi for sure sa TNT mabibigyan siya ng oras dyan mga ka-sports kasi kaposisyon niya nga itong si Mikey Williams kaysa naman dito sa SMD na malaking problema nga ang magiging spot niya. Lalo na, overload nga ang mga guard position. Imagine mo ba naman kasi kung sino makakasabay niya. Andiyan nga sila CJ Perez, Chris Ross, Jericho Cruz, Alain Bulanadi na nanggaling nga dati sa Converge, Terence Romeo, at madami pa nga. Kaya magiging malaking problema nga ito para sa SMB dahil mga scorer na nga ang makakasama nila doon. Kaya nga baka mabangko lang itong si Jeron Teng dito. Unlike sa ibang team na mas mabibigyan nga siya ng playing time. Kilala din naman na galante nga sa pagpapasahod ng MVP company. Pero ganun pa man, kaya nga napapayag si Jeron Teng na pumirma sa SMB ay aabot daw kasi ng 800,000 monthly ang sasahurin niya dito sa SMB. Kaya isa nga yun sa tingin ko, kaya nga napapayag siyang pumirma dito sa SMB. Ito ay ayon sa isang source lang mga ka-sports. Hindi rin kasi natin masisisi itong si Jeron kung bakit mas pinili niya nga ang ganong kalaking sahod. Bukod sa contender din naman sa finals ang SMB, nasa kilalang kumpanya din naman siya at dito nga rin nanggaling ang kanyang tatay na si RoboCop Alvin Teng. So parang panibagong generation na naman nga ang naglalaro ngayon sa SMB. Another Teng version na naman nga ang meron ngayon dito sa SMC Company. At laking pasalamat nga nila na isang anak na naman nga ni Alvin Teng ang maglalaro sa kanila. Madami din kasi siyang benefits na makukuha dito sa SMC Company mga ka-sports. Kaso yun nga lang, magiging sacrifice lang talaga ang playing time niya kung sakasakali. Sa second topic natin mga ka-sports ay tungkol nga sa pag-alis ni Robert Bolick sa Japan. Pina-terminate niya nga ang kontrata niya sa Fukushima Fire Band. Kupunan niya nga dito sa B-League. Madami nga ang nagulat sa desisyon na yon na ito para ni Robert Bolick dahil nakakaisang game pa nga lang siya ng official start nga ng season dito sa B-League 2 at nagpa-terminate nga agad siya ng kontrata. Dahil daw ito sa personal issue niya mga ka-sports. Matagal niya ang inantay ito
itong opportunity na ito para magkaroon nga siya ng contract sa ibang bansa. Tapos ganun nga ang nangyari. May nagsasabi nga na dalawang reason kung bakit siya nagpa-terminate ng kontrata doon. Ang maaaring unang dahilan ay dahil kailangan niyang asikasuin ang pagbubuntis ng kanyang asawa na si Cassandra Yu. Medyo maselan daw kasi ang pagbubuntis nito ngayon at kinakailangan niyang umuwi at hinahanap-hanap din daw siya nito ng kanyang asawa. So mas pinili niya nga muna ang kanyang pamilya. At ang second na posibleng dahilan ay dahil baka may na-receive nga siyang offer dito kay Al Francis Chua na 200 to 300k lang ang difference kumpara sa offer niya dito sa B-League. At least dito nasa Pilipinas pa nga siya. Kasama niya pa ang pamilya niya at hindi nga siya ma-homesick. Ayon nga ito sa mga kuliglig mga ka-O-Sports. Maaari din daw kasing sa Hinebra ang bagsak niya pagbalik niya nga sa Pilipinas kasi naka-open contract naman siya at any teams pwede nga siyang maglaro sa PBA. Basta may mag-offer nga lang sa kanya. Kahit sabihin pa natin na may Maverick Ahamnisin na nga ang Hinebra, nagpapalakas nga daw kasi ang lineup talaga ang Jeans. Dahil consider as rebuilding team na nga sila ngayong season. Pero kayo ba mga ka-O-Sports? Okay lang ba sa inyo kung mapunta nga si Bolik dito sa Barangay Hinebra? Or dapat sa independent team na nga lang siya like Rain or Shine or Converge para magka-thrill naman ng PBA? Mag-comment lang kayo sa baba. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-O-Sports. Salamat sa panonood. Bye-bye!